Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi rito ay crypto might fluctuate due to Israel-Palestine war, analyst says. Ayan. Meron daw pong isang analyst rito ang naglabas ng kanyang sariling pananaw na ang lahat ng mga cryptocurrencies ay maaari daw pong mag-fluctuate. Yan. Kung pag sinabi nating mag-fluctuate ay magkaroon ito ng mabilisang paggalaw. Yan, fluctuations po yan. Talagang sobrang bilis. Yan, malakihang pag-angat or pagbagsak ay ganyan po ang kung pag sinabi nating fluctuation. Yan, at ang magdudulot po nito ay dahil sa nagaganap na gyera ngayon sa pagitan ng Israel at ang Palestine. Kaya yan, dapat po na tayong maghanda kasi posible po talaga ito. Ayan. Yung mga gera-gera na ganito ay talagang malaki ang impact nito sa mga markets. Yan, kahit ano pang markets dyan. Yan, or Ayan, bago tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay as Israel announced a state of war with the Palestinian armed organization Hamas, speculation is rife about the potential impact on Bitcoin and broader altcoin markets. Ayan. Naglabas na po ng balita ang bansang Israel na sila ay nasa estado na gera. Yan, sila ay yan na nga, ang kanilang sitwasyon ay sila ay nakikipagdigmaan sa grupo ng yan, organization na tinatawag nilang Hamas ng bansang Palestinian. Kaya yan ang at dahil dahil sa nagaganap na digmaang ito ay meron nga itong posibleng impact or epekto sa presyo ng Bitcoin at mga lahat ng mga cryptocurrencies. Yan, during geopolitical upheavals like wars or military conflicts, market volatility usually spikes. Yan nga yung sinabi ko kanina. Kapag may gera or yan mga conflict, ay mga hindi pagkakaunawaan ng mga bansa ay madalas na nagdudulot ito ng market volatility or spikes, yung sinabi po natin kanina na fluctuation. While commodities like oil and gold often see a price rise, investors generally shift away from riskier assets including stocks and cryptocurrencies. Ayan. Yan po ang sabi rito na yung mga commodities ay ito yung medyo maganda yung kanilang ipapakita sa kanilang presyo. Yan, kumbaga may mga nagaganap na mga pangyayaring ito ay yung parang yung mga oil at saka gold ang madalas na umangat. Yan, maganda yung epekto pagdating sa mga oil at saka gold. Pero pagdating naman po sa mga stocks at mga cryptocurrencies ay ito po yung medyo risky kung saan ay posible pong ang maging epekto ay babagsak po sila. Meanwhile, crypto firms have launched a humanitarian aid initiatives for displaced Israelis, echoing similar efforts in Ukraine earlier last year. Yan, short-term volatility predicted by crypto analyst. Miles Dutcher, a well-known crypto analyst, recently shared insights on X about the potential impact of the Israel-Palestine conflict on S&P 500. Yan po ang posibleng impact raw sa S&P 500. Yan, sabi dito ay how will market reacts to the Israeli conflict? Well, the unpredicted and fast-changing nature of such events make it hard to make short-term predictions. However, we have a significant sample size of past geopolitical military events. Yan. Maging siya na rin ay hirap din siyang masabi or ma-predict kung ano ang magiging epekto nito. Ayan, lalong-lalo na sa short term.
Pero ayan, ito po yung pwedeng maging basehan natin dito yung previous, yung mga past geopolitical military events. At yan, makikita po natin dito. Yan, yung Pearl Harbor. Ayan, 1941, December po yan. Makikita natin na yung naging epekto nito ng first month ay negative 3.4%. 3 months ay negative 12.7%, 6 months ay negative 9.1%, at saka 12 months later ay dito po siya nag-uumpisang makarecover. Yan, mula sa pagiging negative ay naging positive na siya. Ayan, ganyan na rin po yung mga nakadepende po kasi sa event. Yan, ito naman yung Suez Canal Crisis noong 1956. Yan, Cuban Missiles Crisis, Arab Oil Embargo, yan po yung mga nangyayari. Yan, yung pinakamatindi talaga rito ay yung Arab Oil Embargo noong October 1973. Sobrang tindi ng epekto. Tuloy-tuloy na habang tumatagal ay talagang pataas ng pataas yung kanyang negative na impact. Yan, maski 12 months later ay negative 36.2%. Yan, yung pinakamaganda naman dito ay yung naganap dito ay yung Cuban Missile Crisis. Yan, kasi 32% parang positive po yung impact. Kaya yan po, ito po yung mga data na pwede po nating gamitin. Yan, ano ba yung parang halos kapareho na nangyayari ngayon sa Israel at saka Palestine conflict. Ito po ay gera. Kaya malamang ang malapit dito ay ayan, siguro yung masasabi natin dito ay yung Iraq invades Kuwait. Yan, parang siguro ito, parang ganyan po yung sitwasyon ngayon. August 1990. Yan, yung pangyayari na ito noong August 1990. Yung kung saan ay umatake po ang mga Iraq sa bansang Kuwait. Ayan, yung first month niya ay negative 8.2%, 3 months ay 13.5%. Bumaba lamang po ito pagkalipas ng 6%, 6 months later, at saka 12 months ay ayan, dito na po siya nag-umpisang maka-recover. Kaya maaring ganito po ang posibleng magiging sitwasyon ngayon sa nagaganap na conflict sa pagitan ng Israeli at ang Palestine. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.